At talatang ito po ay naglalarawan ng isang buhay sa katauhan ni Pablo ng isang totoong mananamba ng Panginoon. Alam niyo ba, ang pagsambay hindi lang po kapag tayo nasa loob ng simbahan. Ang pagsambuho ay buhay. Ang pagsamba sa Diyos ay buhay. Pag tayo napunta ng simbahan, nasimba tayo at nasamba. Matagal ko nang inuulit yon. Pwedeng ikaw ay sumimba pero hindi ka sumamba. Ang sumasamba, hindi mahirap sumimba. Pero hindi lahat ng sumisimba, sumasamba. Ang isa sa diwa ng pagsamba sa Diyos ay yung attachment to God. Attachment to God. Para maintindihan natin itong talatang ito na kinuhanan natin ng ayon sa ating topic, pag sinabi pong attachment, tinignan ko po yung old dictionary. Pag sinabi pong attachment, close adherence or affection. Close adherence or affection. Ang ibig sabihin po nito, yung pangungusap lang na yan, ito ay malapit na damdamin sa Diyos. Masunurin buhay sa Diyos. Fidelity, regard, pagpapakundangan. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi itsapuera. Ang Diyos ay hindi baliwala. Ang Diyos ay hindi mo kayang pahindian. Yan ang pagsamba. Ang Diyos na yung sinasamba ay hindi mo kayang pahindian. You gave to Him the highest regard. Any passion or affection that binds a person as an attachment to a friend or a party. Kung ating tatagalugin itong huling bahagi ito, pag sinabing attachment, ito, ang tao po'y lapat na lapat sa Panginoon. Lapat na lapat. Gapos na gapos ng Panginoon. Damang-dama ang Panginoon. Dubdob na dubdob sa Panginoon. Kaya mapapansin po natin, just talata nating ginamit, sabi po, ating muling tunghayan, sabi, si Pablo sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem ay marami ng may prediction sa kanya, yung isang propeta na sige ginapos at as Pablo kumuha ng isang panggap o balabal at ginapos kay Pablo at ang sabi, ang gagapusan nito ay tatalian sa Jerusalem. Siya ay pipighatiin, etc. Ngayon, ang sabi ng verse 24, ang sagot niya doon sa mga nalaman niyang posibilidad na mangyayari sa kanyang buhay, alang-alang kay Kristo, alang-alang sa Ebanghelyo. Ang sagot pa rin niya ay, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maraming panganib. Possible na patayin ka, Pablo. Possible na hagupitin ka, Pablo. Possible na mahirapan ka, Pablo. Pero sabi niya, hindi ko minamahal ang aking sarili, nawari bagay sa aking mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ibig sabihin, matindi ang attachment niya doon sa pagsunod sa Diyos. Matindi ang kapit, matindi ang regard niya, mas mahalaga kaysa kanyang sarili. But none of these things move me. Pwede kang patayin, Pablo, pero hindi siya napaurong. Pwedeng maraming masamang mangyari, Pablo, sa pagpunta mo ng Jerusalem, but none of these things move me. Hindi ito hadlang sa akin. Bakit? Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga.
Meron palang taong ang tingin sa kanyang sarili ay hindi mas mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang Diyos. Yan po yung attachment. Matindi ang dikit niya sa Diyos. Matindi ang pabor niya sa Diyos. Matindi ang regard niya sa Diyos. Matindi ang gapos niya sa Diyos. Para bagang, yung attachment, yung magkaibigan, sabi, para bagang pag sila'y nag-usap na, hindi nila namamalayan, nagsimula sila alas 9 ng umaga, alas 3 na, hindi nila namamalayan. Matindi yung kanilang attachment. Matindi yung kanilang bonding. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, ang pagsamba ay attachment to God. Are you with me? Mas matindi ang pagpapahalaga sa Diyos kaysa sarili. Kaysa kapanganib. Ang mahalaga sa Kanya, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify of the grace of God. Tingnan po natin ang Matthew chapter 4 verse 10 to prove na ang pagiging attached sa Diyos ay nakikita sa pagiging gumagalaw sa Kanya. Sumusunod sa Kanya. Sabi ng dictionary, close adherence or affection. Ang adherence, steady or faithful. Attachment or obedient. Hindi ho natin pwedeng tayong sabihing mananamba na hindi tayo attached sa pagiging masunurin sa Diyos. Tingnan niyo po Matthew 4 verse 10. Nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat tinutokso siya, nasambahin siya, pinakita yung mga karangyaan ng mundo at ibibigay sa Panginoon, sambahin lang siya. Pero sabi ng Panginoon, na magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Tama ba? Sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Pero natapos ba dyan? At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hindi ho pwedeng sumasamba sa Diyos na kung saan-saan ka naglilingkod. Kung si Kristo ay Diyos, sa Kanya ka maglingkod. At hindi pwedeng sabi ako'y sumasamba sa Diyos, pero hindi ka naglilingkod. Attachment, that means to say, hindi ka mapuknat ng pagsunod sa Diyos. Kapos ka ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, si Pablo na alipin ni Kristo. Pag sinabing alipin ni Kristo, bilanggo ni Kristo, gapos ni Kristo, ang tunay na sumasamba, gapos ni Kristo. Hindi gapos ng COVID, ng takot, ng pera, ng mundo, ng sarili. Ang tunay na pagsamba, maglilingkod ka sa Diyos. Sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Mananamba ba kayo ng Diyos? Actually, ang pagpunta sa simbahan ay isang maliit lang na bahagi ng pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay pagsunod sa Kanya. At yan ay hindi araw lang ng linggo. Dahil hindi lang dapat tayo linggo nasunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos paglinggo lang. Siya'y Diyos linggo hanggang Lunes. Lunes hanggang linggo. January hanggang December. From eternity to eternity, God is God. Are you with me? Kaya mga kapatid, dapat ang paglilingkod sa Diyos, hindi habang pag nasa Pilipinas ka lang, maging kahit nasa abroad ka na. Tama ba? Hindi kapag nag-aaral ka pa lang,
kapag tapos ka na, maglingkod ka. Habang buhay ka, maglingkod ka sa Diyos. And what a privilege for you and me to be a worshiper of God. Yung tunay na Diyos. Are you with me? Kaya kung ating pong papansinin pa yung 21 verse 13 ng Acts, tingnan niyo po. Acts chapter 21 verse 13. Nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, napasunod din ako. Acts 20 verse 24. 2013, amen. 2013. Kaya, lilito na ako. Sorry mga kapatid. Pati ako nalilito rin. Yan, 21:13, amen. 21:13. Yan, ito na. Nang magkagay sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nahahanda na, hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. What an attachment. Are you with me? Hanggang saan ang ating pagsunod sa Diyos? Salamat po. Pag wala lang problema, paano panahon ng problema? Pag walang banta ang buhay, paano kung may banta ang buhay? Maraming bansa ho, pinipilit nilang i-deny si Christ, kung hindi, papatayin. You know, worship is not just a mere form. Kaya sabi ng 2 Timothy na may anyo ng kabanalan. Ngunit tinatanggihan nila ang kapangyarihan nito. Alam mo, ang pagsambay hindi anyo. Dapat ang Diyos ay sinasamba sa espiritu at katotohanan. Are you with me? Totoo. Tunayan to. Hindi ito palabas. Hindi ito pakitang tao. At nakikita yan sa pagsunod sa Diyos. Hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan. Dahil ang Diyos ay hindi lamang nandito, siya'y nasa labas din. Tama ba? So yun po ang ating pag-uusapan. Attachment to God in worship. Ngayon, ating hugutin ang mga dahilan ni Pablo bakit ganun siya ka-attach sa Diyos sa pagsamba. Tatandaan natin na mga kapatid, hindi tayo pwedeng mananamba na hindi tayo attached sa Diyos. Pag sinabi naman tayong attached sa Diyos, nakikita yung pagsunod sa Kanya. Number 1, tingnan po natin ang verse 28. Verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng espiritu ng mga obispo. Stop. Ang obispo ginawa ng espiritu. Kaya ang hindi naniniwala sa banal na espiritu, yung mali paniniwala, hindi yung totoong pastor. Hindi yung totoong ministro. Ang tunay na ministro, pastor, Holy Spirit ang gumawa. Ano layunin? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Kung bakit may pastor, para turuan ang kawan. Para sambahin lalo ang Diyos. Hangayin ang Diyos. Ano yung iglesia yon? Na binili ng kanyang sariling dugo. Na binili. Hindi bibilhin pa lang. Amen? Sinusulatan niya ang iglesia, ang kanyang mga obispo na ginawa ng Holy Spirit na pakaingatan, pangasiwaan ang iglesia na binili. Na binili. Siya po ay involved. Siya po ay part ng church na binili. Are you there? Tatandaan niyo mga kapatid,
Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos ng totoo hanggat hindi ka pa binibili. Hanggat hindi ka pa na-purchase. Hanggat hindi ka pa na-redeem. As long na hindi mo patiyak na ikay palangit, attachment to God is impossible. Mga kapatid, hindi ho birong alam mo na ikaw ay ligtas. Hindi ho birong alaman mo na pag ikaw ay namatay ko palangit. Hindi ho birong alam mo na kinapatawad sa iyong mga kasalanan. Yan po ang hugot ng tunay na pagsamba. Ang sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, yung ang Espiritu ay revive, yung ang Espiritu ay regenerated. Yung ang Espiritu ay nagmamalay, nakukonvict. Alam mo, conviction and repentance ay magkaiba pa. Hindi lahat ng convicted nagre-repent. Pero lahat na nagre-repent, convicted. Maraming tao nasasaktan sa salita ng Diyos, pero matigas pa rin. Pero ang tunay na saktan, yung sumusuko sa Diyos. Nababago ang buhay. Ay mo mga minamahal, ang isa sa hugot, isa sa pinaghuhugutan ni Pablo, bakit nagagawa niyang, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Bakit sa kanya? Bakit dumating siya sa ganong kalagayan ng paglilingkuran sa Panginoong Jesus? Dahil siya ay tunay na kay Jesus. Hindi ko tayo nananawang magpaalala nito. Baka kaya hirap na hirap kang maglingkod sa Diyos. Hindi ka pa sa Diyos. Tama ba? Mga kapatid, ang sinuko ni Pablo, mga kapatid, buhay. Mamaya mapapansin natin doon sa Pilipos, matindi ang kanyang buhay. Pero inari niyang sukal lamang. Are you saved? 100% si Paul nasa langit na ngayon. At yan ay natiyak niya nung nasa lupa pa lang. Tama ba? Hindi ho tayo naniniwala doon sa investigative judgment. Na malalaman mo lang kung ikay palangit kapag hinatulang ka na pagkatapos mong kamatayan. Buhay pa lang, wala nang hatol ang sinumang na kay Kristo. Ngayon, ano po ang sabi po ng Pablo mismo sa kanyang sarili? 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ano ang patutuo ni Pablo sa kanyang sarili? Sa English, Ineng. Para mas maganda sa English yan. Ining ba o utoy? Tatlo kayo dyan eh. Ining toy. Toy neng. Neng toy. We are confident. Ano ba pinag-aralan yung confident? Lagay ang loob. Sigurado. Tiyak. Kailan sinabi niya yan? Nang patay na, buhay pa. We are confident, I say, and willing to be absent from the body. Ibig sabihin, ako'y handang mamatay sa katawan. Bakit? Confident ako. And to be present with the Lord. We are confident. I say, and willing rather to be absent from the body. This body. Ibig sabihin, ako'y handang mamatay. Bakit? Ako'y confident na kung mamatay ang aking katawan, to be present with the Lord. Kaya sinasabi nilang osa sa isa demonyo, kayo ang sa demonyo. Tama ba? Pwedeng matiyak ng isang tao na nasa lupa ay ligtas na. Yan o si Pablo. Di ba? We are confident. I say and willing to be absent from the body and to be present with the Lord. Confident siya. Assured siya. 100% na kung ako'y mamatay, I will be with my Savior and Lord. Kaya hindi nagtuturo ng kaligtasan na hindi tiyak, yan ang salaulang aral. Yan ang sa demonyong aral. Are you with me? Patunay pa natin sa Pilipos chapter 1, verse 21 hanggang 23. Ano sabi ng Biblia? Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. What an attachment of Paul for Christ. Sa ganang akin
ang mabuhay ay si Kristo. Hindi tayo sinasaklaw niya. Hindi niya tayo sinasaklaw. Pero hindi ibig sabihin, mahina ang kanyang conviction. Hindi ibig sabihin, walang kwenta yung kanyang paniniwala. Ginagalang lang niya ang inyong pagkatao. Pero kung maaari, ang tamang pasya, mabuhay para kay Kristo. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, wala hong taong ang kamatayan ay pakinabang kung hindi tiyak na palangit. Kaya sa ganang akin, mabuhay kay Kristo. Bakit? Ako na may kay Kristo nga eh. Alam mo kapatid, huwag mong sabihin mananamba ka ng Diyos. Sino ga nagkukontrol ang buhay mo? Para kanino ka nabubuhay? At para ka kanino mamamatay? Para kanino ka nabubuhay? Para kanino ka mamamatay? Si Pablo, siya nabubuhay para kay Kristo at mamamatay para kay Kristo. Yan ang attachment. Bakit nangyari? Ay, ang mamatay pakinabang. Bakit ang kamatay ka pakinabangan? We are confident. Verse 22. Ngunit, kung ang mabuhay sa laman ay isang swerte, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Kung payagan ako ng Diyos na hindi pa mamatay, titiyain ko naman na ito'y pagagamit ko kay Kristo. Kayo, bakit gusto niyo pang mabuhay? Wala pang biyanan? Wala pang magandang bahay? Hindi pa nagtatapos? Kailangan yan, pero hindi yan ang pangunahin. Tama ba? Tama ba? Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong swerte, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naiwan ko nga kung ano nga aking pipiliin. Kala mo, tayo litong-lito kung anong pinaglilituhan natin. Pero sa kanya, kinalilituhan niya na ito. Okay, palangit na, palupa pa. Okay, pupunta na sa langit, okay, maglilingkod pa rin. Tayo na, si Bana, ako susunod pa, okay, magbabackslide na. Si Kristo, hindi si Pablo ganyan. Ako'y palangit, o maglilingkod pa. Palangit o maglilingkod pa. Maraming believer ngayon susunod, o magbabackslide. Susunod, o magbabackslide. Salang iyong pili. Salang iyong pinagpipilian. May walang pinagpipilian si Pablo, ito'y kung palangit na o maglilingkod pa. Tama ba? Ngayon na, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naiwan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Verse 23. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo. Saan siya pupunta? Hindi sa purgatorio. Hindi sa impyerno. Sumakay Kristo. Kailan niya sinasabi? Buhay pa. Kaya mga kapatid, bakit si Pablo may ganong, but none of these things move me? Bakit ganon siya ka-attach? Bakit ganon siya kadikit? Bakit ganon siya kasubsob, kadubdub maglingkod sa Diyos? Ligtas siya. Ligtas siya. Ligtas ka na ba? Ba't ikiatubiling sumunod sa Diyos? Yung gadaray na naligtas, wala siyang opsyon. Instinct sa kanya, yamang binago ako ni Jesus, pinatino ako ni Jesus, susunod ako sa iyo, Panginoon. Dapat ang pagsunod sa Diyos hindi opsyon. Is it for, ito yung nasa akin, kung gusto ko maglingkod o hindi. Hindi ikaw ang Panginoon. Tama ba? Hindi ikaw ang Savior, iniligtas ka. Hindi ka tagapagligtas. Binubuhay ka, hindi ka ang source of life. Alipin ka, hindi ka Panginoon. Para mamili ka. Hindi optional ang maglingkod. Are you with me? Yan ay sa taong attached sa Panginoon. And mind you, attachment to God in worship, that means without attachment to God, you do not worship God.
Amen. Para bagang lalaki at babae nagmamahalan, hindi mo na sila kayang paghiwalayin. Maintindihan? Yung tunay na pagmamahal, hindi mo talaga kayang paghiwalayin. Amen? Kaya kung talagang sumasamba ka sa Diyos, hindi ka dapat kayang paghiwalayin ng COVID. Tama ba? Pwedeng ang distansya natin malayo, pero yung puso natin sana'y gayon pa rin. Amen? Minsan ginagawa na lang natin yung license, yung ako na may pwedeng iwalay diyan, pero wala problema nga eh. Di ka? Part ng pag-comply, pagsunod. Pero kung kaya naman natin, nandito ka. Pero kung nandiyan ka, tiyak mo bang mahal mo pa ang Diyos? Ikaw ba talaga sa kaibuturan ng iyong puso ay kung tatanungin ng Diyos, mahal mo ba talaga ako? God knows that. Kaya iniwala mga kapatid ko, hindi ka talaga kayang madala sa lugar na ito. Gagawa ka ng paraan para makapanood sa lugar na ito. Same attitude. Same aspiration. Are you with me? Ang naiba lang ay ang lugar, pero ang iyong paghahangad ay yun pa rin. Tama ba? Pero malabo yan sa hindi ligtas. Tama? Ang hugot ni Pablo po dyan, Christ save him. Christ save him. Are you saved? Are you saved? Kumusta kapag Lunes? Kumusta kapag Martes hanggang Sabado? Hindi mahirap sumamba ng linggo kung talagang nasamba ka Lunes hanggang Sabado. Tama ba? Number 2. Not only Christ saved him, kaya meron siyang attachment to God, and that is worship. Christ strengthened him. Are you with me? Alam ko si Kristo ay nagpapahina ng loob. Ipinagtatabuyan siya. Masama ang attitude kay Pablo. Yung nakakapagpahina, hindi siya ganon kadubdub kay Kristo. Tatanungin ko kayo, si Kristo ba'y nakakapagpalakas sa inyo? Si Kristo ba'y nagbibigay ng galak sa inyo? Si Kristo ba'y nagbibigay ng kaalaman sa inyo? Si Kristo ba'y pagpapala sa inyo? Bit mo siya iwanan. Tama ba? Hingang asawa, minsan hindi na magandang ugali mo, hindi mo pa maiwanan. Bakit? Alam mo yung prinsipyong kami eh. Pero hindi lahat ng pagkakataon magandang ugali ko sa aking asawa. Ang kanyang ugali sa akin, hindi lahat pagkakataon maganda. Pero the fact na kami, hindi kami pwedeng mag-iwanan. Lalo naman kung ang timyas ng ugali. Punong-puno ng pagpapala ang kanyang pagkatao. Ba't may iwanan? Si Kristo ba'y pagpapala sa inyo? Bakit marami sa inyo? Sa atin, lumalayo sa Kanya. Christ doesn't save us only. Si Kristo nagpapalakas pa rin sa atin. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Through Christ. For without Him, we can do nothing. Are you with me? Bakit ko nasabi po yan? Actually, mga kapatid, kung bakit siya is strengthened because of His comprehension to Christ. Alam niya, nasubukan, na-discover niya na si Kristo ang tama, na si Kristo lang ang lahat. Siya na yung pinakel. Siya na yung pinakadulo, tugatog,
Wala nang tataas, wala nang iinam pa kay Kristo. Yan ang nalaman ni Pablo. Kaya ko yan, sino pang hahanapin ko? Nung makita ni Brother Henry, wala nang pinakamaganda, kundi si Joyce sa kanyang paningin. Wala na akong titingnan pang iba. Pag hindi niya kita. Tama ba? Alam mo kapatid, kung si Kristo talaga ay nagligtas sa atin, at siya yung pinakamainam, siya yung pinakarurok, siya ang pinakakapunuan ng buhay, bakit naghahanap ka pa ng iba? Bakit sa iba ka pa nagpapagamit? Bakit sa iba ka naglilingkod? Bakit sa iba ka nagtatapat? Bakit sa iba ka dubdub? Pero kay Kristo, ang lamig-lamig mo. Tama ba? Nakita po ni Pablo yan. Tingnan niyo po, ang sabi po ni Acts verse 20-24, basahin ulit natin yung text natin. But none of these things move me. Move me. Alam mo, hindi biro yung kanyang haharapin. Pero bakit hindi siya nakilos? Hindi ang uurong. Kasi nakita na niya yung the best. Hindi ang sarili ko, hindi yung kinamulatan ko, hindi yung dunong ko. Si Kristo yung the best. Ba't ko siya iwanan? None of these things move me. Kahit even your own failures, dapat hindi yan nag-move sa'yo para magpatuloy ka kay Kristo. Kahit yung iyong mga parakanak ang pagkakamali, hindi dapat yan nag-move sa'yo para hindi ka manatili kay Kristo sa pagsunod sa Kanya. The more you need to follow Him. Ano yung mga bagay na sa atin ang bilis-bilis mag-alis kay Kristo? Sana wala. Yan po ang pagsamba. Mga minamahal, ang pagsambuhi hindi lamang akala mo banal, kulang na lang ibilog sa ulo. Para yung nagpipray itong alas 6, talaga naman, Panginoong Maria. Parte 35, record lang naman. Alam hanggat wala ka kay Kristo, isa kang pakitang tao lagi. Wala kang kagaling-galing. Hanggat hindi ka ligtas, paimbabaw ka. Dahil walang katotohanan sa hindi ligtas. Di ba? We must worship God in spirit and in truth. In truth. Sincerity. But none of these things move me. Tignan niyo po, sa Philippians chapter 3 verse 8, ang kwento po nito yung mga kapatid ay garne. Si Pablo ho ay napaka-talinong tao. Siya ho'y abogado by profession, by vocation. Siya po'y abogado. Siya'y brilliant. Bakit? Siya'y pariseyo. Siya'y religious. Bakit? Manguusig ng iglesia ni Kristo. Siya'y masunurin sa kautusan. Ang sabi, halos walang kapintasan. Pwede na siyang magmalaki sa kanyang sarili. Akala niya yun ang tama. Akala niya yun na ang the best. Akala niya ito yung meaning ng buhay. Akala niya siya'y nasa pedestal. Akala niya siya yung mahusay ng tao. Pero nasabi niya, oo nga, at lahat ng mga bagay inari kong kalugihan. Yung inaakala niyang galing na galing siya, wala palang kwenta. Kasi ang tunay na galing si Kristo. Akala niya siya'y tamang-tama na bakit pagdating sa kautusan, halos walang kapintasan, Pharisee ang kanyang kalibre. Doctor of the law. Mahusay siya. Hindi lang siya kayang mamatay, kaya din niyang pumatay ayon sa kanyang dating paniniwala. Akala yun na ang sentro. Akala yun na ang sa Diyos. Pero makita niyang mali. Mali pala yun. Amen. Nabago. Si Kristo pala ang tama. Yung karunungan niyang yun na natuklas na binigay sa kanya, yun ang hugot ng kanyang lakas. None of these things move me. Dati nga ako'y mali. Ang lakas ng loob ko. Ngayon pa nga ako'y tama.
Dati nga ako handang mamatay at pumatay nung ako'y mali. Ngayon pa, na ako'y tama, na ako'y na kay Kristo na, bakit ako'y magpapatay-tain ng paglilingkod? Kung ako dating seryoso, ako'y mali. Ba't ako'y tama ngayon? Ba't hindi ako seryoso? Hey, are you with me? Yan ang aking challenge sa inyo. Kung mali ka noon, kung naunawaan mong mali ka noon, ang mahirap nito, baka hindi mo kaya maglingkod ng tama, sa tama, baka hindi mo pa rin tanggap na mali ka dati. Hindi mo kayang makonbinsi ng malalim na pagkonbinsi na maglingkod sa tama kung binabalikan mo pa rin ang dati na akala mo'y hindi mali. Kung may napasama diyan pag ako may umalis ako'y gagawin ko pa rin yung aking dating paglilingkod. Hindi ka magiging totoo ngayon kung hindi mo tinatanggap na mali yung dati mo. Tama ba? Are you with me? Kaya sabi niya doon sa verse 8 ng Pilipos, doubtless and I count all things but loss. Ano yung kanyang ikinout? Abogado siya. Dalubhasa sa kautusan. Panatiko sa kanyang relihiyon. Pero wala pala yun. Dahil lang nakilala ko ang Panginoon. Siya pala ang karunungan. Siya pala ang tama. At yun yung nagpalakas sa kanya. Amen? Kaya tuloy lang, kahit may COVID, nasa tama tayo. Tama ba? If you know 100% you're bound to heaven, you're not in the wrong group. You're not in the wrong faith. Kasama tayo ni Pablo. Amen? Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ. Ganong katalino na siya, pero sabi, tayo lang pala yun. Si Kristo pala ang magaling na karunungan. Ganong karubdob niya sa kanyang maling paniniwala dati. Pero kay Kristo pala dapat ibinibigay ang paglilingkod. Kaya none of these things move me. Kung ako nung mali, hindi mo ako kayang pigilan, lalo pa kaya ngayong tama ako. Kaya kayo nagtataka doon sa mga Kristiyanong tama na daw ang dali mong mawala. Tama ba? Sana hindi tayo good for 1 month. Good for 1 year. Sana as long God allowed us na mabuhay, we will serve the Lord. We will give to the Lord. Amen? Maliwanag ho ba? Kasi mga batid, ang pagsamba, kaya minsan ang pagsamba, hindi tayo, humahantong tayo sa lalo tuloy hindi sumamba. Kasi akala mo pag sumamba, pag nakasimba ka na, nakasamba ka na. That is a commitment. That is a life committed to Christ. Are you with me? Attachment. Kapos. Pag ikinakasal, may belo. Walang susukob sa inyo, kailangan dalawa. May robe. Pag nagka-problema, magbibigti na kayo. Ibig sabihin, ganyan pinagagapos. Ganyan ang tingin ni Pablo. Dahil nakita niyang siya'y ligtas, iniligtas ang Panginoon. At siya pala yung tama. Dati ako, tingin ko ako na ang mahusay Sabi nga iba, kung ang iba sa inyo may pagkakatiwala sa laman, ako na. Bakit? 8 days pa lang nasunod na siya kay Kristo. 8 days pa lang. Lahat ang pwedeng ipagmalaki sa pagiging tao na kay Pablo. Pero nakita niyang ito pala wala. Wala pala itong kwenta. Si Kristo pala. Ba't ko iiwanan yan? Amen? Ba't ko ipagpapalit yan? Sa kanya ko nga nakita ang lahat ng inakala kung magaling walang kwenta, tae lang. Ba't ko iiwanan siya? Bakit? Ano, tae pa rin si Kristo? Kaya nang hamon ko sa inyo, hanggang saan tayo magpapagamit kay Kristo? Amen? Tama ho ba? Not only Christ. Kaya sabi ng Acts 20 verse 32, tingnan niyo po sabi,
At ngayon, pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos, mga iglesyang kanyang naitayo. Inasang pupunta sa Jerusalem at mamamatay nga siya, dadalhin siya sa Roma. Doon siya pinatay. As salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay. Ibig sabihin talaga pinatibay si Pablo dahil ang katotohanan. Kaya nga sinishare niya sa iglesia, ano ba yung salita ng biyaya? Makakapagpatibay sa inyo. Bakit pinatibay niyan ako? Tama ba? Sino ang biyaya yun? Si Kristo yun. Si Kristo yun. Kaya mga minamahal mga kapatid, ang pagsamba is not only Christ save us, but also Christ strengthen us. Dapat si Kristo pinalalakas tayo. At kailangan natin ng salita ng biyaya. Kailangan natin din ng salita ng Diyos. Amen? Kumusta po kayo? Si Pablo po ay nagtamo ng kalakasan dahil ng kanyang nalaman na si Kristo pala. Si Kristo pala. Amen? Sana bukod kay Kristo, wala na tayong matutuklas pang iba. Kapag ikimi natuklas pa bukod kay Kristo, ay tris eh. Tama ba? Parang si Tomas lang. Nakahuli ng ahas diyan. Nilagay sa silaban, nangamoy. Ang bango. Tomas, nangangay ka ng ahas. Nye! Kung ginatan. Tama ba? Alam mo, kung bukod kay Kristo, mayroon ka pang ibang gustong tuklasin. Tomas. Christ is the perfect image of the invisible God. Not angels, not you, not even the universe. Christ. Ano bang tutuklasin mo outside of Christ? Is that clear? Naku, tagal ko ng lungkot na lungkot nung makilala kita, Pogi. You're the completion of my life. Hibang ka pa, kaya ikigayaan. Pag may tatlong anak na hindi mo maintindihan kung ano na pang papapasok at kung ano ipaidi mo diyan eh. Iba ang mangyayari sa iyo. Hindi you're the completion. You're the burden of my life. Mahibang ka kay Kristo, tatama ang pagkahibang mo sa tao. Totoo. Makinig kayo. Ito'y buhay ni Pablo. Hindi si Pablo mangmang nung sabihin niyang, none of these things move me, neither count out my life dear unto myself. Hindi siya mangmang dyan. Siya ang pinakamatinong tao na kayang isuko ang lahat para kay Kristo. Amen? May dadakila pa bang pakinabang kay Kristo? What do you think? Meron pa bang tataas na pakinabang kay Kristo? Ang sabi ng Biblia, makamtan mo man ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kaluluwa mo, anong saysay nito? Ibig sabihin, iyo na, isaksak mo na sa baga mo ang lahat ng titulo ng lupa sa lupa. Kung hindi ka kay Kristo, walang saysay ito. Sa ang tunay na pakinabang si Kristo, ba't mo siya iiwanan? Amen? Nakakita ka lang ng pogi, iniwanan mo na siya. Hindi mo alam, isang araw, iiwanan ka rin yan. Nakakita ka lang na maganda, iniwanan mo na siya. Andito naman si Eric, maganda rin. Ano kat gayon ngayon? Anong sagwang bakla yan? Tama ba? Maawa tayo sa ating sarili. Kung may nakikita pa tayo mas maganda kay Kristo. Yan ang dapat ating iniiyak. Lord, sorry. Akala ko may iba pang fountain. Akala ko may iba pang balon. Iniwanan ni Lot si Abraham dahil nakita niya ang Sodoma, Gomorrah. Hindi nakita na ang pagsunod kahit nahihirapan si Abraham, nasa tamang landasin si Abraham.
Pwede kang pangakuan ng magaganda at kumikinang, pero tatandaan nyo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pwedeng ang landasin ng pagsunod kay Kristo ay malubak. Maraming mga struggles, maraming labanan, pero nandyan ang Diyos, ang pagpapala. Kasi alam niyo ba, mas napupuri mo ang Diyos na dumaan ka sa hirap bago ka umalwan. Tama ba? Laki sa layaw ay Jepros. Totoo yan. Tayo yung mga taong luto sa hirap, saka nagkaroon. Ang damot niya. Kaya nagkaroon. Pero pag matured yan sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, talagang Lord, dahil mo ang lahat, purihin ka. Tama ba? Kaya mga kapatid, huwag tayo lalayo sa Panginoon. Huwag natin i-allow na tayo ma-move. Amen? Nagkatrangkaso ka, still worship the Lord. Amen? Come what may, still worship the Lord. Nadidiscourage ka, part of life yan. Nagkakaroon ka ng problema, part of life yan. Nagkakamali ka, part of life yan. We are still in the flesh. Paul recognized that by himself. Sabi niya, sa aking sarili walang tumatahang mabuting bagay. Apostol yun. Apostol yun. Hanggat nasa laman ka, may struggle ka. But ano sabi ni Pablo? None of those things move me. Then number 3, Christ shapes him. Yan pa maganda eh. Bakit ko iiwanan itong Kristong nag-ayos ng aking buhay? Amen. Amen. Dati ang hugis ng aking pagkatao ay pangjablo eh. But Christ shaped me. Amen. Hinubog siya ng Panginoon sa paglilingkod para sa lalong paglakip sa Kanya. Siya ay palalim, hindi pababaw sa pagkatao. Pasulong, hindi pa urong ang build-up ng pagkatao sa paglilingkod. Bakit? Christ shapes him. Tingnan po ang sabi ng verse 24. Ito, balikan ulit natin. But none of these things move me. Neither count out my life dear unto myself. Ay ba si Kristo ay hindi din self-centered? Not my will, but thy will be done. Are you with me? Nung si Kristo na nalangin doon sa Getsemani, ang kanyang panalangin, ang hirap ng kanyang sasabanahin, doon sa krus, as sinanalangin na tumagaktak ang kanyang pawis na para pagtagaktak ng dugo, pero he's still praying, Lord, not my will, but thy will be done. Ang tinitreasure ni Kristo ay ang kalooban ng Diyos. Si Pablo, neither count I my life dear unto myself, shaped by Christ. Amen. Amen. Ang naging hawig ni si Kristo, hindi artista, hindi Mobile Legend, hindi Facebook. Ang nagmomold ng kanyang buhay, si Kristo. Tama ba? Tayo nga, may mga paaralan, namimili ka kung may pera ka. La Salva, Ateneo. Dagata na lang. Bakit? Parang gustong-gusto mo yung mag-shape ng iyong buhay, yung alam mo mong magagaling na guro. Di ba? Yung di kalidad, yung kilalang school, diyan ko papapasukin ang aking anak. Ko. Nung lumaki naman naging komunista. Naging mayabang at naging magnanakaw ng PhilHealth. Ang maganda na mag-shape ng buhay natin, si Christ. Amen. Kung ako pala'y lalong titino kay Kristo, bakit ko siya iiwanan? None of these things move me. Are you with me? Are you with me? Yung people, lalayo ba kayo sa Panginoon? Para malayo na kayo kung sumagot. Lalayo ba kayo sa Panginoon? Kayo YS. Sabay, hindi ho.
Huwag ho kayo magdalawang isip sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Merit. Ba, tingin-tingin saan si Jurek? Ano sinabi ko? Merit. Kayo ba'y maglilingkod sa Diyos? None of these things move me. Kahit pa makakita kayo ng katitisuran, huwag yan ang inyong titingnan. Christ is my Lord, my Savior, my everything. Tingnan niyo po ang shape ba ni Pablo sa verse 25. Tingnan niyo po, sabi ng verse 25. Andiyan pa ba kayo? At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat. Verse 18. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, naalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, kung paanong ang paikisama ko sa inyo. Magaling siyang makisama. Amen? Ano ba kayo kinaglilingkod kay Kristo? Hindi ka dapat suplado. Hindi ka dapat supladita. Magaling ka makipag-mingle. Ito yung natutunan niya kay Kristo. Si Kristo walang pinipiling tao. Kasama siya ng maniningil ng buwis. Kasama siya ng mga, ano yun, kung sa Pilipinas, patutot. Sa atipokpok. Sa kanila medyo improvise, patutot. Di ka? Lahat ng uri na tao, kasi kasama ng may nag-aral at wala. Nakausap niya si Nicodemo, nakausap niya sa Samaritana, nakausap niya si Pedro, mga magsasaka lang, walang pinipiling pakisamahan. Isa nakakalungkot mga kapatid, di tayo naalis sa isang sulok ng ating buhay. Kaya boring ang buhay. Tama ba? Tama ba? Ano sabi diyan? At ngayon, sabi talata ko, sa buong panahon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbaba ng pag-iisip. Mga kapatid, kung paano isip, mga kapatid, hindi siya mayabang. Sa kanya ang maglingkod ay pribilehiyo. Amen? Isang napakalaking pagpapala, maglingkod. Kaya nga pagpapakilala, si Pablo na alipin ni Kristo, hindi. Si Pablo na isang doktor, na isang engineer, na isang mahusay, tingala isang bahin, itaas ang kailaliman ng impyerno. Hindi siya ganoon. Sa kapakumbabaan ng isip, tatandaan ninyo, saan ka man ang dalhin ng Diyos ang tugatog ng pagtatagumpay, panatalihin mo, without Christ, you are nothing. You are nothing. Gumaling na kayo, hindi kayo ang pastor na tinawag. Amen? Christ saves him. In a humility of mind, alam mo ang tunay na kapakumbabaan sa isip, hindi pang labas. Sa isip. Tama ba? Or are you still there? Sabi dyan, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbabaki ng mga Diyos, kung paano hindi ko ikinahiit na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Si Pablo, si Panginoong ay napaka-busing tao. Sa pangaral ng salita ng Diyos. Christ saves him. Amen? Verse 33, hindi ko inimbot ang pilak ni numan o ang ginto o ang pananamit. Si Pablo'y hindi mukhang perang lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Siya ay maglilingkod at yung galak with joy so that I might finish my course with joy. Then last, number 4 pa lang. Are you still there? Parang ako'y wala nang kausap. Christ satisfied him. Bay ko'y iwanan yung ako'y nasisiyahan. Amen? Tinan yung ating aso din Ang aso natin dito. Si Pantom. Lagi niya sa may lumian. Mataba na burok na Matindi ang commitment niya sa kalumian. Kahit may bako dyan, gagawa ng paraan niyan, tatalon yan. Kasi none of these things move me. Kahit bakuran mo pa ako, tatahol ako dyan. Bakit? Nasasatisfied siya doon.
Ang tanong ko, kayo ba'y nasasayahan pa kay Kristo? Ha? Ay, madaling iwanan yung yung tingin mo yung walang kwenta eh. Yung hindi ka nagagalak, hindi ka nasisiyahan. Ano ba yung nasisiyahan? Yung nakukontento. Yung ikaw ay parbagang napupunan. Si Kristo ba'y nagpupuno pa rin sa atin? Bigyan ko naman wala namang masarap na pang ulam, ako'y masaya pa rin. Tama ba? Meron akong alam na talaga namang daming-daming babayaran pa di makakain ng talaga. Hindi sikat na pagkain, ay dami-dami parang babayaran. Naikwento sa akin Ang akin lang ang pula doon. Bigay ito pag sa pagkain. Lungar na Hindi makapangain na hindi galing sa Jollibee. Pwede nung bumili ng manok, pirito na lang. Hindi yung Jollibee pa. Ang puntos ko mga minamahal, let us learn to appreciate all the blessings given by Christ. Amen? Kung ako magkukwento sa inyo ng ngayong buhay, ako na magsasabi sa inyo, napakapalad yung kayo nakakalakad. Marami akong hindi na-enjoy sa buhay dahil ang pagiging lumpo. Si Utoy marunong namang bike, ako hindi pa. Amen? Pero even ang aking karamdaman na not move me not to serve Christ. Kayo nag-aral. May course kayo natapos. Mas marami ang blessing sa inyo kung tutusin. Mas dapat kayong subsob sa paglilingkod sa Diyos. Tama ba? Kayo may kinikita. Ako malaki lang ang kita. Pero kayo may kinikita. Kayo, lalo kayong mga regular, the more na dapat kayong subsob sa Panginoon. Dahil automatic na kayo hindi kayo pababayaan. Pangtaong pananaw. Samantalang kami, hindi namin alam kung saan. Lalo kami manggagawa, nakadepende kami, depende sa inyong giving sa Panginoon, sa pagtatapat. Pag kayo nag-backslide, wala nang tiyak ng tithes. Tama ba? Wala na rin offering. Saan kami kukuha? Kaya maraming Levita noong Old Testament time na wala sa paglilingkod sa templo. Bakit? Backslider ang 11 tribes. Paano sila mapubuhay? Kaya huwag niyong kakalimutang magbigay ng tithes and offering. At ang pastor niyo dito, hindi mukhang pera. Mukhang pogi. Yan na naman. Ang kahibangan. Di ka? Opo. Hindi. Totoo sinasabi ko sa inyo. Kapag ang sino man sa inyo ay nahirati, hindi nagbibigay ng tithes, ng offering, saan kukuha ng support? Saan kukuha ng pang-maintain ng jeep? Saan kukuha ng pambayad ng ating converts? Timano Ano? Ng ilaw. Ng tubig. Tama ba? Tayo nakakapagpagawa pa sa biyaya ng Diyos. Bakit? Ebidensya na ang pera transparent. Walang corruption dito. Kaya let's be faithful. Let's be faithful and be loyal. Are you with me? Nagtatrabaho ka man sa lokal o sa abroad, magandang itong panuntunan. Manatili kang maglingkod sa lugar na ito kahit nasa abroad ka. Maging bahagi ka ng pag-unlad. Huwag kang maghanap ng maunlad na. Kagandagang ikaw ay ginamit ng Diyos sa pag-unlad kaysa naghanap ka ng maunlad na. Kaya kung ikaw ay nag-abroad, nasa Pilipinas, nagtatrabaho, be faithful. Be faithful. Are you with me? Hindi yung puro sarili nilang iniisip. Ay, saka na yung tithes. Di pa nga ayos ang bahay ko Yung pagantay sa aking maintindi. Ako ngayon may pinag-aaral pang mga anak, yung pagantay sa maintindi ko. Luluha ka isang araw. Hindi mo inuna ang Diyos. Tatayo ang Diyos ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Hindi mali ang Diyos sa kanyang salita. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen? Sa totoo na ho, nung kayo sumunod sa Diyos, any accomplishments meron ang God is able. Napapaiyak ako. Hindi mali na unahin ang Panginoon. Habang pinupinturahan ni na Jerome, ni na Michael, yung ewan ko, pero ako natutulala. Galing ka ng Panginoon. Amen? Parang hindi natulo sa likod eh. Isang araw tayo ay nasa Ilaya, 2 ang panara, 2 ang pinto, pulpito tulugan ng aso, walang balahibo. Pero dito tayo. The aircon pa, ang social nyo. Nagsasatisfied ba si Kristo? Ba't ka aalis? Ba't ka aalis sa Kanya? Tingnan mo nga ang buhay mo nung wala kay Kristo, ngayong na kay Kristo ka. See the difference. Amen? Kailan mo ako nakakaut? Nakakaut. Ay, kung hindi ako alam na lumpot, ako yung naka-camera lang kaya. Akala ko yung nakakatindig. Kaso lang, yung binidyo ni Makmak, yung ako yung nagbiro-biro dito, ako yung na-stroke. May nag-PM sa akin, Baptist sa Negros, Pastor, kayo pala stroke. Sino may sabi sa iyo? Hindi ho. Kala ko stroke. Siguro yun na inisip ko, yung napanood nila yung video natin. Kala mo tayo, may mga membrong masipag gumawa ng background. Nakakaabot kung saan-saan. Kala mo tayo may live streaming. May mga gandang mga chicks. May mga gwapong chicks. What a blessing. Lalo siguro kung isang araw kayo may bahay na. What a trophy again in the service. Mind you, brethren, allow not yourselves to be moved by anything of this world. Sa paglilingkod sa Diyos. Wag. Ang daming promising along the way. Amen? Amen. Nang ako'y sumunod sa Panginoon, doon pala maliligtas ang tatay at ang inay na hindi agad nangyayari noon pa. Then finally, praise the Lord. Christ solved him. Are you with me? Paul's attachment to Christ is because he is resolved to him. Kumbaga, ano pa? I am resolved to follow Christ. Solved na ako. Kumbaga sa isang bagong kain, talagang buntat as in. Inaalo ko ba? Tama na. Solved na ako. Yun, amen. Amen. Hindi katulad ng matandang, may sakto mamamatay. Mamatay na. Hindi ko na kaya. Bibigyan ko kayo ng magandang kotse. Hindi ko na kaya. Bibigyan ko kayo ng magandang bahay. Hindi ko na kaya. Bibigyan ko kayo ng magandang chicks. Sisikapin. Hindi pa solve. Mga kapatid, dapat si Kristo sapat. Amen? Mga kabisbay ko sa iyo, yung mga pinapangarap mo, akala mo yung Diyos ay killjoy, mas masarap mong makakamtan kaysa nakamtan mo na hinuli mo ang Diyos. Masarap makamtan ng isang bagay dahil nanaw mo ang Diyos. Akala lang kasi ng Kristiyano, kapag sinunod si Kristo, hindi ako pwedeng yumaman, hindi ako pwedeng mag-asawa. Sino may sabi sa iyo, habulin ka. Ayaw ko pa nga sana. Ay, naawa na ang Panginoon sa marubdob manalangin para sa akin. Oh, ay, gagawin. Isang laya. So, ang puntos natin mga kapatid, akala mo ga,
hindi ka pagpapalaan ng Diyos sa inaasa mo. At saka pag nakita mo alang dawin ay pagsunod, siya na pala yun. Siya na pala yung pagpapala. At pag ibinigay sa iyo yon, gamit mo lang. Hindi yun Panginoon. Yung iba, iniwan ng Diyos, hinabol yon. Kamamatayan niya yon. Kasi hindi naman magpupuno yon. Subsob na subsob ka doon. Hindi ka naman pupuno nun. Bigyan lang ako ng magandang cellphone, maglilingkod na ako. Nabigyan ng cellphone, hindi yan nagpuno. Bakit? May bago na uli. Habulin mo na habulin, ilalayo ka na yan sa Diyos. Pero pag inuna mo ang Diyos, pwede yung latest, may magbigay sa iyo. Kalahin mo yan, wala kang ka-effort, naglingkod ka sa Diyos. May nagbigay ng latest. Oh, yung membro, latest. Kala mo yung binigay sa iyo, lagi ng latest. Are you... Amen. Sige. Marami pang talata, yun na lang yung basahin nyo. Napapahiya na ako sa ating orasan. Ay, doon po nakita natin mga kapatid na ang pagsamba ay malalim dapat ang attachment sa Diyos. Amen. Hindi isang kulbit ng problema. Naku, pastor, di na ako sisimpa magpakailan ba? Ang lalim naman ang iyong attachment. Amen. Tayo manalangin.